Kung ano ang itinanim, ay iyon ang aanihin. Ang kasamaang bagay na ginagawa ay pagtatanim sa binhi ng kasamaang ring iyon. Kasamaang nag-uugat at kalaunan ay uusbong sa kanyang sariling kaparaanan. Hindi maikukubli nga o maitatanggi ang naitanim na binhi sapagkat lilitaw at lalago. Matapos ay magbubunga na. Sa ganito ay nailalantad ng pagkakataon ang naitanim na kasamaang ginawa sa kapwa. Hindi napipigilan ang pagsisisi at pagkukunwaring pag-amin o pangungumpisal pa ang sa ginawang masama't lalo't sinadya. Kaya't hindi rin maikukubli at maisisisi sa iba sapagkat siya ang nagtanim. Minsan ay mabagal ang pagtubo at pamumunga. Minsan rin naman ay napakabilis. Tayong kapag gumawa ng masama ay naghihintay na lang ng sa ating aanihing tiyak. Sinabi nating ginawa sapagkat ginawa sa pagsadya. Kaiba naman kung nagawa lang ng hindi sinasadya. Sapagkat ang kamaliang nagagawa ng hindi pagsadya ay tulad sa naitanim na mahinang butil, kaya't hindi tumutuloy sa pagtubo. Samantalang sa lahat ng ito, ang pagsadya naman ng sagawang mabuti sa kapwa ay pag-ani ring tiyak ng kabutihang dulot sa ating buhay hanggang sa pagpapatuloy ng buhay sa Espiritu, kapiling ang Diyos. Sapagkat ang hindi rin pagsadya sa dapat ay gagawing mabuti sa kapwa ay kasalanan rin. Sinabi ito sa aklat ni Santiago o James sa English Bible. James chapter 4 verse 17. Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Sa ganito ay walang makalulusot na kunwari ay gumagawa sa kabutihan, ngunit sa katotohanan ay nagpaplano ng paggawa ng masama, sapagkat umiiwas sa mga dapat ay sadyang gagawing tunay na mabuti para sa kanyang kapwa. Sa kanila ay pagtatanim rin ng kanilang aanihing kabayaran. Kapatid, hindi ba't sa mga katotohanan ito ay wala ng pangangailangan na ang Diyos ay magparusa pa? Katotohanang ang Diyos ay mabuti at tapat sa Kanya noong mga naipangako. Ang lahat na nga ay Kanyang tinupad na. Lahat ng ating ginagawang mabuti, kahit sa pagkukunwari at para sa pag-aangat lang ng ating sarili, ay umaani pa rin naman tayo ng mabuting bunga. Sa naitanim nating ito, ay bunga ang atin ng natanggap na pagpupuri mula sa tao. Sa ganito ay natanggap na natin ang gantimpala. Patunay na mula pa noon ay ginagawa na ito ng tao. Sinabi sa Matthew chapter 6 verse 2. So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their reward in full. Ito na ang mabilis na pag-ani mula sa ating itinanim na kahit gawa ng kabutihan, para rin pala sa pagtataas at pagyayabang sa sarili. Hindi na itatago sapagkat kahit sa ganitong gawain ng tao, ay sarili niya ang nakaalam at humuhusga rin. Hindi maikakaila sa sarili. Ang lahat ay tatanggap ng sa kung ano ang kanyang itinanim. Paano nga ba kung nananalangin at ihinihingi ng tawad sa Diyos ang nagawang kasamaan sa kapwa? Dapat nating alalahanin rin. Tayo ay kasamang tinubos noon ng Diyos at binigyan ng bagong pagkakataon, ang bagong kapanganakan sa Espiritu. Naisulat na rin sa pamamagitan niyon ang kanyang mga utos na nailagay na sa puso ng bawat isa. Ang lahat ay hindi makapagkakaila na hindi alam ang masama at sa mabuting ginagawa natin. Kaya't ang bisa ng ating panalangin ay nakasalalay sa tunay na kaalamang taglay rin natin kung paanong tayo ay gumawang totoo. Manikluhod man tayo at magmakaawa sa Diyos, tayo pa rin ang nakaalam ng totoong ginawa natin. Sapagkat kung ating ginawa sa pagsadya, maghintay tayo ng nakalaang ibubunga nito sa atin. Kasabay ng ating pagpapakumbaba ay ang pagkilala natin sa ating pagkakamali. Ito na ang paghingi ng tawad sa Diyos. Kung tunay namang hindi ginawa sa pagsadya, kahit hindi ihingi ng tawad, ay may kapatawarang nakalaan sa atin.
Sa lahat ng ito, katunayang ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Hindi na kumakampi sa kahit sino. At dahil ang lahat ay kasamang naipanganak na magbuli sa kanyang espiritu, ang lahat ay kanyang mga anak na. Natupad ang kasulatan sa mga ito. Romans 9, verse 25 to 26. As he says also in Hosea, I will call those who were not my people, and her who was not beloved, beloved. And it shall be that in the place where it was said to them, You are not my people, there they shall be called sons of the living God. Naipagkaloob na sa lahat ang kalayaang makagawa na sa kabutihan ng pag-ibig sa kapwa. Hindi na pinipigilan ng kahit hindi pagkakilala sa Diyos ng Israel noon. Hindi pumipili ng relihiyon at paniniwala sapagkat ang lahat ay malinis na sa kanyang paningin. Nilinis ng dugo at buhay ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang kanyang ginawang paglilinis kasama ng pangakong paghuhukom noon sa Israel ay natupad ng lubos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na isakatuparan ng ganap. Hindi napapawalang bisa ng kahit sa mga hindi nakaalam at nakaunawa. Hindi nangangailangan pa ng tulong mula sa kahit sinong tao. Ganap at matagumpay para sa walang katapusang panahon. Sapagkat ang tunay na relihiyon noon pa man sa harap ng Diyos ay ang paggawa lang sa pag-ibig sa kapwa, na siyang pag-ibig ring tunay sa Kanya. Ganito ang sinabi sa James chapter 1 verse 27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. Hindi nga ba't paggawa ito ng kabutihan? Anumang relihiyong ayon sa tao at paniniwalang pinangahawakan natin, paano man kinilala ang Diyos, sa atin ay ang kalayaang makagawa na ng mabuti sa kapwa. Iyon na lang ang sa mata ng Diyos ay relihiyong kalugod-lugod sa Kanya. Mananatiling Kanyang mga anak ang mga nagsisikap na sumunod sa utos ng Ama. Sa kanila ay pagpapatuloy ng buhay. Sa walang hanggang panahon kapiling siya. Ang kautusan sa paggawa na lang ng mabuti. Ito noon pa man ang siyang magandang balita, ang tunay na gospel ng Diyos. Hindi ang kaalaman sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi ang kaalaman ng sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, kundi ay ang resulta ng kanyang mga ginanap na. Ang kalayaan na ng lahat na sa dapat ay paggawa sa kabutihan ng kapwa. Hindi bihag ng anumang paniniwalang pangsimbahan. Hindi dapat hawak ng mga nagpapatupad pa sa mga ritual at tradisyon ng mga simbahan, lalo't sa mga ipinagagawang kinathalang ng tao. Sapagkat ang tunay na nag-iisang magandang balita ng Panginoon ay ang kalayaan na ng lahat na makapiling ang nag-iisang tunay na Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa, ang paggawa sa pag-ibig. Sa katunayan ay mismong mga sulat ng Biblia ang nagpapatunay na ang gospel o magandang balita ay ang paggawa na ng mabuti sa kapwa, na salungat na sa gawa ng pagpaparusa na isinasaad ng kautusan ni Moses. Mark chapter 1, verse 14 to 15. Now after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Na kung ang gospel ay pagtanggap at pagkilala sa pagbubuwis ng buhay ng Panginoong Hesus, napapatayin at pagkatapos ay mabubuhay na magmuli sa ikatlong araw, nang panahong ipinangangaral na ni Juan at ipinagagawa ang gospel ng Diyos ay nabubuhay pa si Jesus. Papaanong magbabanggit si Juan Bautismo ng ganito, gayong hindi pa niya alam na si Jesus ay ipapapatay at matapos ay mabubuhay muli? Patunay rin ang sinalita sa kanila ni Jesus noong nabubuhay pa siya, kasama pa ang mga apostol. Luke 9, verse 3 to 6. Sinabi nga ni Jesus at nagbili ng ganito, Take nothing for your journey, neither a staff, nor a bag, nor bread, nor money, and do not even have 2 tunics apiece. Whatever house you enter, stay there until you leave that city. And as for those who do not receive you, as you go out from that city,
shake the dust off your feet as a testimony against them." Departing, they began going throughout the villages, preaching the gospel and healing everywhere. Papaanong uutusan ng Panginoong Hesus na magbigay ang mga apostol niya ng kanilang testimonya na si Jesus ay papatayin at pagkatapos ay mabubuhay na magmuli sa ikatlong araw? Gayong mula sa araw na iyon ay ilang taon pa ang lilipas bago iyon ay mangyari. Katunayang ang gospel o magandang balita ay ang magiging kalayaan na ng tao noon mula sa mga batas ni Moses. Ang paggawa na ng sa dapat ay pag-ibig sa kapwa. Magaganap ng lahat sa henerasyong iyon. Masisira ang templo na siyang simbolo ng Old Covenant Israel, kasama ang paghihiganting paghuhukom para sa mga pumatay sa mga propeta at lingkod ng Diyos. Sila na hindi tatalikod sa mga kautusan ni Moses na nagpakita ng kabagsikan ng kawalan nila ng pag-ibig sa kapwa. Kaligtasan ng kanilang katawan rin kung mananampalataya at makikinig sa mga babala ng Panginoong Hesus. Ang paparating na nooy Great Tribulation o labis na kapighatian sa Jerusalem. Ito ang totoong gospel ng Diyos noon paman. Ang kalayaan na ng lahat na makagawa sa kabutihan. Hindi sa pamamagitan ng kaalaman at pagtanggap lang na si Jesus ang Panginoong namatay at nabuhay na magmuli. Kaya't ang tunay na gospel ay ang naipagkaloob na noong kalayaan nila mula sa mga batas ni Moses na siyang kabuuan ng Old Covenant Israel. Kalayaan nila at natin ngayon sa paggawa na lang ng mabuti sa kapwa. Napapaloob sa gospel ng Diyos, ang sa dapat nga ay paggawa na ng lahat sa kabutihan. Sinabi ito sa aklat ng Titus, chapter 2, verse 11 to 15. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ito nga ang nalalapit na noong paghuhukom sa Israel na magaganap noon sa henerasyong iyon, ang pagtatapos ng Old Covenant Age. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness, and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These, then, are the things you should teach. Iniutos na ipangaral nila noon sapagkat sa kanilang henerasyon magaganap. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Ipinag-utos sa kanila noon paman ang ganito. Luke 6, verse 31. Do to others as you would have them do to you. Matthew 22, verse 37 to 39. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Ito na ang magandang balita o gospel ng Panginoon, ang paggawa na sa pag-ibig sa kapwa. Kalayaan na nga nila mula sa maraming mga taon ng pag-aawayan at pakikipagdigmaan nila. Habang daladala rin nila ang pangalan ng Diyos ay hindi pa rin nila nakilalang totoo siya. Ang Diyos na mabuti, na ipakilala sa kanilang lahat nang gawin ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak para sa pagtutubos ng kasalanan, bilang alay na minsan para sa habang panahon. Ngayon nga ay malaya na ang lahat. Kalayaang gumawa para sa pag-ibig sa kapwa. Kalayaang sa ating gagawin ay pagpapasya na ng puso sa dapat ay mabuting gagawin. Wala na ang batas ng kabagsikang ipinagagawa, sapagkat ang lahat ay may kalayaan ng magpatawad at gumawa sa pag-ibig. Hindi na dapat binibihag ng mga wala ng kabuluhang mga ritual at tradisyon pang simbahan. Sinira na nga ang templo noon upang wala nang mag-alay pa ng mga bagay, lalo na't salapi. Sapagat ang Diyos ay hindi na roon tumatahan. Wala siya roon. Sapagkat tayo ng tao ang kanyang templo, at sa templong ito ay katanggap-tanggap lang na alay sa Diyos ay ang gawa natin ng pag-ibig sa kapwa. Hindi na rin siya nagpaparusa ng tulad sa mga batas ni Moses, kundi ay tayo na sa ating sarili ang gumagawa ng sa kung ano ang ating sasapitin.
Tayo na sa ating itinatanim na gawa ang umaani rin ng nararapat na para sa atin. Hindi na ipagagawa sa iba bilang tagapamagitan pa natin. Walang kahit anong magagawa ang kahit sinong nagsasabing sila ay pastor o pari pa ng Diyos. Wala silang kakayanang tumayo para sa atin, sapagkat si Jesus na anak ng Diyos lang ang sumagip sa ating lahat. Hudyo man o Hintil, Muslim man o Kristiyano, anumang paniniwala ay hindi sasantabi ng sa ginanap na ng Panginoon. Minsan lang at hindi na inuulit, malaman man o hindi. Kaya't mga kapatid, nasa atin ang mga kamayang kalayaang bigay ng Diyos. Huwag tayong magtanim ng kapighatiang tayo rin ang aani, sapagkat kamatayan ng pagkakahiwalay sa Diyos ang binhi ng gawang kasamaan. Huwag nating sayangin ang buhay na kaloob niya. At dahil nasa atin na ang mabuting konsyensya ng Espiritu ng Diyos, mabuhay tayong kahit may pagtitiis ay nagsisikap na gumawa ng kabutihan. Sapagkat sa ating itinatanim ay pag-ani ng buhay, kapiling ang Diyos sa katawan, hanggang sa pagpapatuloy ng buhay sa Espiritu sa walang katapusanang panahon. Kung ano ang itinanim, ay iyon ang aanihin. Hindi na nagpaparusa pa ang Diyos.